master's home with a loving family. We delighted to serve Jesus in the ministry. I see people on the mountaintop on their darkest day. My life has been unusual, but I'm more blessed than those can say. I've seen shattered hearts, spirits soared, broken lives run to the Lord, hundreds of answered prayers. Oh, nothing can compare to watching a heart of soul get saved. Saints who've lived life full of faith, witnessing God's power since I was a young girl. I have seen so much, I've been given so much, and I wouldn't trade it for the world. I've been trials of my own, I've been anxious and confused, but my problems don't compare to the one who is abused. A single mom is fighting to provide for another day, for somebody in a first world country who's never heard of God's grace. I don't deserve the countless things that which I have been blessed, so I share what I've been given with those who have much less. I'll have compassion for the lost, like Jesus did for me. It's the greatest joy in the world to look around and see shattered hearts, spirits soared, broken lives run to the Lord, hundreds of answered prayers. Oh, nothing can compare to watching the heart of soul get saved. Saints who've lived life full of faith, witnessing God's power since I was a young girl. I have seen so much, I've been given so much, and I wouldn't trade it for the world. Though some may fall and some may live, the service of the King, I never want to lose the thrill I see. Shattered hearts, spirits soared, broken lives run to the Lord, hundreds of answered prayers. Oh, nothing can compare to watching the heart of soul get saved. Saints who've lived life full of faith, witnessing God's power since I was a young girl. I have seen so much, I've been given so much, and I wouldn't trade it for the world. I have seen so much, I've been given so much, and I wouldn't trade it for the world. Amen. Birthday. Alright, meron tayong dalawang bisita, si Monica. Monica Manlangit. Pakita nga, please. Ayun, at saka si Queenie. Di ba magkapatid kayo? Ayan, mga pinsan, no?
Ha? Hindi niya daw kamag-anak. Pinsan na lang. Alright, bago tayo go to the Word of God, meron ba't may sinira ko dyan mga video ng mga pastor? Nasa Facebook na yun diretso sa Facebook ko. Panoorin natin, short lang. Ayan o. Panoorin natin yung mga... Yung iba, napanood na natin yun sa atin. Ayan. We Pangasinan pastors. We Pangasinan pastors. Hello Israel, we're the Gospel of Christ Baptist Church in Cebu City, Philippines, and we stand with Israel. Hello Israel, we're the We, the Faith Bible Baptist Churches and Ministries in the Philippines, we pray and stand with Israel. Amen. We love and pray for the peace of Jerusalem, and we stand with Israel. We love and pray for Huwag mo the nang peace of palakihin. Jerusalem, Meron pa. and Meron pa yan. Meron pa, marami pa yan. Wala na, o yan. Marami pang dumarating. Ni-edit ko pa nga, oh. Marami pa yan. Alright, tumayo tayong lahat. Psalm chapter 137. Psalm 137. Basahin po natin ang verse number 5 and verse number 6. Psalm 137, verses number 5 and verse number 6. Psalm 137, verses 5 and verse number 6. Ang sabi ng Bible, If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. And if I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth. If I prefer not Jerusalem above my chief joy. Tayo manalangin. Lord, pagpalain niyo po ang inyong salita ngayong hapon. Bless us, Lord, today. Gabayan niyo po kami, Panginoon. And paunawa niyo po sa amin, Panginoon, ang inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po maupo. At siguro, isa sa mga current events na makikita natin, which is very, kumbaga, hindi lang tayo apektado, pero ang buong mundo, and countries after countries are getting involved, no? And it has something to do with Israel. Ngayon, may mga rally sa Amerika na talagang hindi rally, kundi pangwawasak no? Hindi rally for, kumbaga talagang mob, no? Pag dinaanan nila, wasak-wasak ang lahat Wasak ang building, wasak ang, alam mo yun, parang mga... And ang kanilang sinisigaw ay palayain ang Palestine. Nakalimutan na yung ginawa ng Israel ng Hamas na pagpatay sa mga bata. Biro mo bata, pugutan mo ng ulo, sunugin, barilin, sanggol, putulan mo ng kamay, no? Tapos tumatawag sa magulang nila at sabi, Nay, nakapatay ako ng isang sanggol na Hudyo. Sabi ng nanay, I'm proud of you, anak. No? And these are crazy people.
At the world, ang mundo, nagagalit sa Israel na hindi naman dapat. At yung galit sa Israel ay nakasulat na yan sa Biblia. No? Sabi ng Psalm chapter 83, nandyan na yung galit sa Israel. No? Psalm chapter 83, verse number 4. And they said, "Come, and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel be no more in remembrance." Let us cut them off from being a nation. Tanggalin natin sila sa pagiging bansa. And yung effort na yan ay patuloy hanggang ngayon na tanggalin ang Israel sa pagiging bansa. And yet, alam natin na meron pangako ang Diyos sa bansang Israel. God has a promise to the nation of Israel. But sa atin, on our part, why Israel matter to us? Dito po sa ating binasa, makikita natin ng kwento kung paano sinakop ng Babylonia ang Israel nung panahong nakalipas. And they were required to sing songs in a strange land. So basically, the whole nation ay sinakop and mahirap, magulo. But dito makita natin, ang sabi ni David, "If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning." No, sabi niya, kung makakalimutan ko ang Jerusalem, sana putulin na lang yung kamay ko. No? Sana wala na lang akong kamay. In verse number 6, "If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I prefer not Jerusalem above my chief joy." Ang Israel ay naging tampulan ng maraming maging dahilan o tampulan, naging sangkalan, maraming mga giyera. And sometimes sa mga pastor at sa mga theologians, ay para bang ang mga pastor at mga theologians ay meron tayong entitled to a certain opinion concerning Israel. At may mga nagsasabi nga na sa ngayon, maririnig mo sa mga preaching ng mga pastor na ang Israel, chosen people of God yan. No? Pero they will never do anything about it. Kumbaga, mga tao yan sila ng Diyos. At proteksyonan yan sila ng Diyos. Kaya kahit hindi tayo makialam dyan, proteksyonan. So, umuwi pa rin sa lundo na wala tayong pakialam dyan. Dumarating pa rin sa pagkakataon Israel, proteksyonan ng Diyos yan, pero wala tayong pakialam doon. And we can hear some pastors na magsasabi na kayong mga nag-stand with Israel, hindi nyo alam ang inyong ginagawa. No? Kaya magsasabi, we stand with Israel, hindi nyo alam ang ginagawa nyo. And these are big names, these are pastors. But, kagaya ng sinabi ni Haring David in a personal matter, sa kanya personally, kung makakalimutan ko ang Jerusalem, sana putulin na lang ang aking kamay. Sana dumikit ang aking alangala, ang bibig sa aking alangala. Bibig tuloy. Bibig dumikit sa alangala. Dila sa alangala. Now, ang mensahe po natin ngayong hapon, why Israel matters. Why Israel matters. Bakit mahalaga ang Israel? Na tatlong bagay. Number one, why Israel matter? Because Israel matters to God. Bakit may halaga ang Israel? Kasi ang Israel may halaga sa Diyos. There is an inseparable relationship between God and Israel. God covenanted to Abraham, or God's covenant to Abraham matters to God or to him. Yung covenant ng Diyos kay Abraham matters. Ang sabi ng Romans 11 verse number 28 to 29, "As concerning the gospel, they are enemies for your sake." Tunay, ang mga Hudyo, tumatanggi sila sa Ebanghelyo. Ayaw nilang maniwala kay Kristo. Sila yung mga tao na ipinagkatiwala sa kanila yung gospel, ang Bible, silang nagsulat nitong Biblia. Ipinagkatiwala sa kanila ang
ang mga spiritual things, ang kwento ng Biblia, kwento ng mga Hudyo. Ngunit sa kabila ng katotohanan ito, sila pa rin yung tumatanggi kay Kristo. At marami pong tumatanggi kay Kristo hanggang ngayon. At isa sa mga grupo ng tao na tumatanggi at tinuring ng mga kaaway ng Ebanghelyo ay walang iba kundi ang mga Hudyo. As concerning the gospel, they are enemies for your sake. Imagine sa Israel, hindi ka pwede mabigay ng gospel tract sa 17 years old pababa. Ha? Tayo, tuwan-tuwa tayo pag may naimbitahan tayong mga bata, nadala natin sa Panginoon, naturuan natin. Sa Israel, bawal yon. Hindi ka pwede magturo ng mga bata sa kalsada ng mga religious materials or religious, educate nyo sila on religious things. Ang sabi ng Biblia, as concerning the gospel, they are enemies for your sake, but as touching election, they are beloved for the Father's sake. Ang sabi ng Biblia, pero kung titingnan ang pagpili, mahal sila ng Panginoon alang-alang sa mga magulang nila. Sino yung mga fathers dito? Abraham, Isaac, Jacob. Dahil nangako ang Diyos kay Abraham, hindi niya pwedeng talikuran ang bansang Israel kahit na tumanggi ito sa kanya. Dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham. In Psalm 105, verse number 6 to 10, O ye seed of Abraham, his servant, ye children of Israel, of Jacob, his chosen. He is the Lord our God. His judgment are in all the earth. He hath remembered His covenant forever. Naalala ng Diyos ang kanyang tipan, magpakailan pa man. The word which He commanded to 1,000 generations, which He covenant made with Abraham and His oath unto Isaac, and confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel an everlasting covenant. Ang pag-ibig, ang pangako ng Diyos sa Israel is everlasting. God's covenant to Abraham matters to God. God promised to protect Israel. Nangako ang Diyos na proteksyonan niya ang Israel. Isaiah 54:17. No weapon that is formed against thee shall prosper. Walang sandata na ginawa laban sa Israel na magtatagumpay at hanggang ngayon in a modern warfare, hindi pa nanalo ang mga kalaban ng Israel. Wala pang nananalo. Ha? Sapagkat God will always protect Israel. Ha? Poproteksyonan niya yung Israel. Ang Iron Dome ng Israel ay ang Diyos. At yan po ang kapangyarihan ng Israel. God is displaying His power to Israel so that the world may know na merong tunay na Diyos. Diyos ng Biblia, Diyos ng Israel. Deuteronomy chapter 32 verse 10. Deuteronomy 32:10. He found him in a desert land and in the waste howling wilderness. He led him about, he instructed him, he kept him as the apple of his eye. Iningatan ng Diyos sa kanyang bayan na kagaya ng mansanas sa kanyang mga mata. Zechariah 2:8, ang sabi ng Biblia, for thus saith the Lord of hosts, after the glory hath He sent me unto the nations which spoiled you. For he that toucheth you, toucheth the apple of His eye. Ang sino mang gagalaw sa inyo, ay parang ginalaw niya ang mansanas ng mata ng Diyos. Psalm 121 verse 4, Behold, he that keepeth Israel shall never slumber nor sleep. Masdan ninyo, ang nagbabantay sa Israel ay hindi natutulog, hindi po inaantok. Amen? Amen ba yan? Kung tayo pong magbantay sa Israel, patay na po ang Israel ngayon. Sapagkat tayo po inaantok. Pero, ang nagbabantay sa Israel, hindi inaantok, hindi natutulog. God made Israel the medium of our blessings. Why Israel matters? Sapagkat nais ng Diyos na i-bless ang buong mundo. And it will be through the nation of Israel.
technology, medicine, agriculture. Tingnan natin ang mundo na kinalalagyan natin. Kung walang Israel, bulag tayo, bingi tayo. Kung walang Israel, marami nang patay sa atin. Pero dahil sa gamot nila, sa polio vaccine, sa technology, wala tayong cellphone dapat ngayon. Wala tayong telegrama. Wala tayong Facebook. Wala tayong messenger. Hindi libre ang video call. Pero lahat ito utak at isip ng mga Hudyo. God wants to bless the world and He chose the nation of Israel. That's why Israel matters to God because Israel matters to you also. Kasi gusto ng Diyos i-bless ka. And God chose the nation of Israel. Imagine kung walang Israel ngayon. Wala tayong aquaponics, hydroponics. Wala tayong drip irrigation. Wala tayong USB flash disk. Wala tayong Waze, wala tayong diaper, wala tayong Nescafe, wala tayong Starbucks, wala tayong McDonald's, wala tayong Dunkin' Donuts. Ang natira sa atin ay kamote. This nation is a blessing, but the greatest blessing, gusto ng Diyos i-bless ang bawat pamilya. Through the nation of Israel, the Bible was introduced to us. Through the nation of Israel, ang tunay na Diyos, ang Diyos ng Israel, hindi Diyos-Diyusan, hindi Santo, hindi si Maria Eufrasia, kung sino mang Maria yan, si Fatima, ang magliligtas sa atin. Si Kristo ang tagapagligtas. Ay kung hindi po, kung walang bansang Israel, baka si Muhammad ang ating pinaniniwalaan. Kung wala ang bansang Israel, baka si Buddha ang ating pinaniniwalaan. Kahit yung pusa na gumaganyan-ganyan, bilib tayo dun eh. Tama? We are too superstitious. Ang dami nating pinaniniwalaang hindi naman dapat paniwalaan. Pero dahil sa pananampalataya na inabot sa atin sa pamagitan ng bansang Israel, naunawaan natin na merong tunay na Diyos, merong tunay na kaligtasan, at merong tunay na simbahan na itinayo ang ating Panginoon. I still believe that the Baptist Church, ang church na itinayo ng ating Panginoon, di ako niwala na Katoliko, Mormons, Pentecostal, it's a Baptist church. Amen? Israel matters to God. Israel matters because Israel matters to God. Alang-alang sa pag-ibig niya sa mundo, minahal niya ang Israel. Number 2, Israel matters to our Christian faith. Bakit mahalaga ang Israel? Sapagkat may kinalaman ito sa ating pananampalataya. Si Frederick the Great, ang hari ng Prussia, ang hari ng Prussia, ano bang panahon to? 1800s? Si King Frederick the Great ng Prussia or Germany. Alright? Ang sabi niya, bigyan niyo ako ng katibayan ng Biblia ay salita ng Diyos. Bigyan niyo ako ng katibayan na dapat kong paniwalaan ng Biblia na ito'y sa Diyos. Bigyan mo ako ng dahilan. In one word, bigyan niyo ako ng salita na magpapatunay na ito nga ay sa Diyos. Ang sagot ng kanyang chaplain, the Jew, your majesty. Ang mga Hudyo. The presence of the Jews all around the world ay nagpapatunay na ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen? The Jewish people and the nation of Israel authenticates our Christian faith. Meron po tayong tinatawag na Judeo-Christian faith. Yan po yung ating pananampalataya. Pananampalatayang Kristiyano na may pinanggagalingan galing sa Biblia ng mga Hudyo. Judeo-Christian faith. It authenticates our bibliology. It authenticates our bibliology. What is bibliology? The doctrine or the belief in the Bible. The Lord gave me opportunity makarating sa Israel at ang Biblia ito ay naging, kumbaga na-authenticate, totoo ang Biblia.
Alam niyo sa Biblia, merong kwento ng the valley and the sea of salt. Ha? Sa Bible, merong kwento na merong isang body of water, merong lawa, merong dagat doon na pinaulanan ng Panginoon ng apoy. At doon, ang sabi ng Panginoon kay Lot, yung asawa, ang sino mang lilingon, magiging pillar of salt. Lumingon yung asawa ni Lot, naging pillar of salt. Pag nakarating ka doon sa Dead Sea, hanggang ngayon, hinahanap pa po kung sino pumatay sa Dead Sea. Or, pinatay ang Dead Sea. Alright? Ang Dead Sea, that's the lowest place on earth. Kaya lahat ng tubig doon bumababa, walang labasan yon. Kaya lahat ng minerals nandun. At ang sabi nga ng mga theologians, ang Israel balang araw pag-aagawan yan kasi naandyan ang pinakamatinding abono na pwedeng magpataba ng lupa ng buong Russia. Kaya isa yan sa mga kukunin nila. Yan ang magpapataba ng napakaraming mga lupain. Yan ang magpapataba ng lupa ng China. Andun sa Dead Sea. But you know, pag binasa mo yon, yung Dead Sea, yung sa Bible, it authenticates the Bible. Nakarating kami doon sa Dead Sea, bawal mag-swimming, bawal magsisi doon. Pero lulutang ka. Lulutang ka dahil mataas ang density doon eh. Pero pag ikaw naman ay sumisid, itutulak ka naman ng tubig pababa, kaya mamamatay ka doon. Kaya wag na wag kang sumisid at lumangoy-langoy. Wow, ganon. Wala, patay ka doon, mabubulag ka, sobrang pait. Yung mata mo, pag i-hospital ka talaga. Kaya bawal ang mga bata doon. Kung may bata man, talagang bantayan. Kasi baka may magkamot ganyan, wala, sira ang mata nun. No? The Valley of Salt, the Sea of Galilee. Di ba? Sa Bible, may Sea of Galilee at it authenticates bibliology. Pinapakita po sa atin ang Biblia na ating hinahawakan. Ito'y dapat nating basahin. Ito dapat nating isabuhay sapagkat ang lahat ng nakasulat dito ay meron pang ebidensya hanggang ngayon. Amen. Nandun ang Western Wall or the Wailing Wall, yung natirang pader ng templo ni Haring Solomon. Nandun ang Old City of Jerusalem, nandun ang Tower of David, nandun ang Jordan River, nandun ang Garden Tomb, nandun ang Empty Tomb. Pero mo yan sa Empty Tomb? Ang Empty Tomb ang nag-iisang lugar sa buong mundo na ang tao ay pupunta para makakita ng wala. Pumipila ang tao doon. Napakainit pipila. Tapos papasok doon sa maliit na pinto. Pagkatapos titingin, walang titingnan, walang makikita doon. Yun ay libingan ng ating Panginoon. Diba? Sabi ng, He is not here, but He's risen. Nakalagay na nga doon sa pintuan, He is not here, but He's risen. Ang dami pa rin gusto pumasok doon. Why Israel matters? Because it matters to our faith. Ang Biblia natin binabasa na andun ang katibayan na ito'y salita ng Diyos. It authenticates our soteriology. Ito'y nagpapatibay ng ating paniniwala sa doktrina ng kaligtasan. Why Israel matters? Kasi ang kaligtasan natin, mga kapatid, kung gawa ito sa Vatican, hanggang purgatorio ka lang. Wala namang purgatorio, ito impyerno. Amen? Kung ito ay gawa sa Utah, USA, hanggang sementeryo ka lang. Kung ito ay gawa sa Mecca, sa Saudi Arabia, ay hanggang paraiso, labas ka lang ng paraiso. Pero meron tayong tiyak na kaligtasan. Ang Misaya, ang tagapagligtas, ay ipinangako na ipapanganak sa Bethlehem,
Si Jesus, ipinanganak sa Bethlehem, lumaki siya sa Nazareth, naglingkod siya for 3 years during his earthly ministry doon sa Galilee at sa Judean Valley. Ipinako siya sa Calvary doon sa Jerusalem. Siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay. Siya isang Hudyo. Pinili niya ang pagiging Hudyo. Ang sabi ng John chapter 1 verse number 11, He came unto His own, and His own received Him not. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Pumunta siya sa sariling kanya. Ha? Mainit pala pag hindi naka-aircon. Pa-aircon tayo. Ayun. Kanina pa yan. Alright. Pumunta siya sa sariling kanya. Tinanggihan siya ng mga Hudyo. Pero ang lahat ng sumampalataya sa kanya, ang lahat ng tumanggap sa kanya, ibibigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Even to them that believe on His name. Why Israel matters to me? Una, because it matters to God. Pangalawa, it matters to my faith. Kung ano mang pananampalataya meron ako, ay dahil sa kwento ng mga Hudyo. Sa kwento ng isang Hudyo na ang pangalan ay si Jesus. Why Israel matters to me? Kasi ang tagapagligtas ko, isang Hudyo, isang Israelita. Amen? If it doesn't matter to others, it does matter to me. Kasi ang magdadala sa akin sa langit ay isang Hudyo. Ang pangalan niya ay si Jesus. Nung bago-bago pa lang itong Jewish mission, lagi kong tinatanong, sino sa inyo may kilalang Hudyo? And sometimes sa mga churches na pupuntahan namin, wala magtataan sa kamay, wala kaming kilalang Hudyo. Sa Pilipinas may Hudyo. Alam nyo ba na hindi kayo pupunta sa langit kapag wala kayong kilalang Hudyo? Ha? Hindi kayo pupunta sa langit pag wala kayong kilalang Hudyo. At ang kilala kong Hudyo na magdadala sa akin sa langit, si Jesus. Amen? That's why Israel matters to me. If it doesn't matter to others, it does matter to me. Why? Ang magdadala sa akin sa langit, isang Israelita, isang Hudyo. It authenticates our eschatology. Eschatology is the doctrine of the last days or the last things. Yung mga mangyayari sa huling araw, Jerusalem, the cup of trembling. Hanggang ngayon, imagine, kailan lang, ilang taon na nakalipas, napakatagal ng gyera dyan sa Syria. Buong syudad, winasak, binumba yan ng presidente nilang si Assad. Ni walang nagrally laban kay Assad. Libo-libo ang na-displaced na pamilya. Walang nagrally dyan. Ilang libong namatay dyan. Walang nagrally. Yung mga gyera sa iba-ibang mga lugar, sa Sudan, ilang ang mga namatay doon. Wala nagrally laban sa Sudan. Pero itong Israel, pinatay ang kanilang mga anak, pinatay ang kanilang civilian, nag-retaliate sila, ang buong mundo galit na galit sa Israel. Ha? Because Israel is a cup of trembling. Ha? Jerusalem, the cup of trembling. Pag binanggit yan, lahat ng mga tuhod nangangatog. Nangangalit pag binanggit ang Jerusalem. Jerusalem, the cup of trembling. Israel, sabi nga ng theology, Israel is God's timetable. Ang Israel yan, timetable ng Diyos yan. Kaya lahat nakatingin dyan. It matters to me because it has matter to do with our eschatology. Ano ang mangyayari sa huling araw? What happens to Israel matters to us. Nandiyan ang kwento ng The Great Tribulation. Na darating yung panahon, na darating yung mga halimaw, galing sa ilalim ng lupa. Ngayon, kung may mga halimaw na galing sa ilalim ng lupa, baka nasa tribulation na tayo. Pero hanggat hindi pa lumalabas, naalala ko tuloy yung kwento ng mag-asawang pastor eh. No, pagbukas yung pinto, nandiyan ang misis, tribulation period na ba? Gano'n, sabi niya. Misis niya, tribulation period niya. The Great Tribulation,
The 144,000, mga Hudyo ito. Ang kasunod na kasaysayan pagkatapos tayo kunin ng Panginoon sa rapture, it's all about Israel. That's why Israel matters to our Christian faith. The 144,000 of the 12 tribes of Israel, the third temple. Alam niyo ba kung kayo bibigyan ng pagkakataon makarating sa Israel? Isa sa mga ipapadalaw sa inyo, the third temple. Lahat ng mga materyales para sa templo nandun na. Mga damit, mga gamit, andun na nakahanda na. Templo na lang ang kailangan. The third temple, the Armageddon. Oh, the Armageddon, yung milyon-milyon mga sundalo pupunta sa Israel, doon sa Valley of Megiddo. At doon magpapatayan, ang sabi ng Bible, darating ang Panginoon at ilalabas ng kanyang espada galing sa kanyang bibig at tatagpasin lahat ng sundalo at babahan ng dugo hanggang sa ilong ng kabayo. And it will take 7 months para malibing lahat ng bangkay. That's the Armageddon. Magbabaha ng dugo doon sa plain of Megiddo Valley. And then the New Jerusalem. Israel matters to us because it has something to do with our Christian faith. Amen? May kinalaman ito sa ating pananampalataya. Ito yung kaligtasan natin, maging yung kinabukasan natin. Lahat ng kwento nito in Israel. And then number 3, the last. Why Israel matters? Because Israel matters to our freedom. Sabi nga, ito pakinggan niyo ito mabuti. Israel ngayon, tayo bukas. Israel ngayon, Amerika bukas. Israel ngayon, Pilipinas bukas. There is a massive Islamization sa buong mundo. Ang Amerika nagpahingalan ng konti para mga Hamas. Nagpahinga, pero gumapang yan ng matindi. Pagputok ng Hamas, putukan ng mga bansa, ang daming mga Muslim. Grabe oh. Nagwelga. Pro-Hamas, pro-Palestinian. Grabing dami. Pag dumaan yan, wawasakin ang lahat ng dadaanan. Yung kwento ng January 6, alam mo yung January 6, yung actually, sabi nila, it's daw yun, violenting rally. It's not a violent. Panoorin nyo, hindi yung violenting. Mga lang yun, nagprotesta laban sa eleksyon nila. Pero walang mga armas yun, hindi pumatay yun. At ang gobyerno nagtustos ng napakalaking pera para hanapin lahat na yon, para kasuhan lahat. Matinding pera ang binubos ng gobyerno doon. At nakahuli sila ng 1,100 mga professional, mga doktor, mga lawyer, kumbaga hindi lang nila nagustuhan yun. Sumali-sali sila doon, nakuhanan sila ng picture, pre-no-file sila, kinasuhan sila. Nagwasak ba sila ng mga gamit? Hindi. Basta nandun lang sila. Pero ito makikita mo, nagwawasak ng gamit, mga statue, pinagtutumba. Ni singkong duling, hindi nagbigay ang gobyerno para hanapin sila. In the name of Islamophobia. Huwag kayong magtanim ng takot. We are a religion of peace. Huwag kayong magtanim ng takot. Ganon. Why Israel matters? Ito, kausap ko yung isang pastor nung isang araw. Kausap ko sa Amerika, taga-Amerika yun eh. This is the reason why we stand with Israel. Kasi ang kalayaan natin may kinalaman sa Israel. Hindi na ako magbabasa pa ng mga verses dito, marami ito eh. We are a guardian. We are a guardian of the gospel.
Alam niyo kung meron tayong binabantayan, the gospel. Ha? Mapalad tayo sa Pilipinas, may kalayaan tayo, pwede tayong magsuot ng damit na gusto natin. Kayong mga babae, malaya kayo magsuot ng damit na gusto nyo. Ha? Tama, kulay na gusto nyo, damit na gusto nyo. Pero wag naman palampasin sa tuhod pag pumupunta kayo sa church o saan kayo makarating. Amen? Malaya kayo sa design na gusto nyo. Pero imagine kung kayo maging komunista or ang Pilipinas ay maging Islam. Lahat ng mga babae magsuot ng kulay itim, tapos ano bang tawag doon? May takip dito ha, hijab. Tapos, magpa-selfie tayo. Tapos, ako yan. Oh. Di ba? Israel ngayon, Amerika bukas. That's reality. Alam niyo kung ano nangyari sa maraming mga simbahan sa Amerika? Sabi nga, 3 kasalanan ng Amerika. Una, tinalikuran nila ang Biblia. Tinalikuran nila ang Biblia. Mga kapatid, meron tayong programa dyan sa ating offering. Maglagay kayo dyan kahit magkano every Sunday. This is your support for the Bible. We must be supporting Bible. Pinabasa natin ang Bible, na-bless tayo ng Bible. Marami sa atin, walang testimony tuwing Sunday. Baka hindi kayo nagbabasa ng Bible? Okay mga kabataan, puro kayo laro ng ML, yung mga cellphone nyo, puro laro ng ni walang Bible apps yan, ni walang pang-devotion dyan, ni walang The Bible Truth Radio yan, walang Baptist, ano ba yung kinakanta nyo? Baptist Virtual Music Ministry. Yung mga cellphone nyo, yung mga tugtog, mga wordly song, nagbabayad pa kayo sa, sa Spotify, pinayayaman nyo, nagbabayad pa kayo sa Netflix para ubusin ang oras na hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Kaya minsan, harap tayo mag-testimony kayo. Bakit wala kayong malamang testimony? Kasi hindi nyo nabasa sa Bible na na-bless pala kayo eh. Meron tayong panahon ng mga kabataan, merong mga balat sibuyas sa mga kabataan ngayon, mabilis ma-depress, mabilis mapagod, mabilis manghina ang kalooban. Kasi hindi nagbabasa ng Biblia. Tapos may mga ipis na sa palibot niya. May mga dagaan na sa palibot niya. Oh. Amen? Wala na sa outline ko yon. Nakalimutan ang responsibilidad sa Biblia. Mga kapatid, ang aking pakausap bilang pastor ng simbahang ito, meron tayong responsibilidad sa Biblia. Ha? Katanggap kayo ng mga allowance nyo, kahit piso, ito para sa Bible to. Maging kabahagi lamang tayo every Sunday. I need to be part of the great company na nagpapublish ng salita ng Diyos. That's the great sin of America. Ang Amerika hindi na nagpiprint ng sariling Bible. Kakaunti na lang, mabibilang sa daliri. Of 300,000 people sa Amerika, iilan na lang ang nagpiprint ng Biblia. Kinalimutan na ng Amerika ang Biblia. Pangalawa, kinalimutan na ng Amerika ang pagmimisyon. Maraming mga kabataan hindi kaya magsuko ng buhay sa Panginoon. Hindi nila kayang ibigay ang buhay sa Panginoon. And America is lacking of workers. Mga simbahan nila, puro lahat matatanda. Wala na yung mga bata na nagsisimba. Pagmimisyon. Pangatlo, ang kasalanan ng Amerika ay pagtalikod sa Israel. And I am there. I was there. Narinig ko mismo sa 70-plus-year-old na pastor, 71 years old na pastor, ang sabi niya,
it was 40 years ago that I heard about Jewish mission. 40 years na kalipas, saka pa lang siya napakinig ng Jewish mission. Sa isang batang pastor na nagkakaedad ng 40 years old, ang sabi niya, I think it was more than 30 years ago nung nakapakinig ako ng Jewish mission. Alam niyo, anong sukli ng pag-ibig sa Israel? Anong isusukli ng Diyos sa mga bansa na nagmamahal sa Israel? Kalayaan ng Ebanghelyo. Kalayaan ng Ebanghelyo. Freedom. Ito sinabi ko kahapon sa mga pastor doon sa Pangasinan. Dito, sa Pilipinas, kung magaling kang pastor, magkakaroon ka ng kotse, magkakaroon ka ng bahay, magaling kang pastor eh. Magkakaroon ka ng maraming plaque of recognition. This is to appreciate Pastor blah 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 for the great preaching of the Word of God. Yun. Yung mga opisina ng pastor, puno na ng praying ng kung saan-saan nag-preach ang pastor. Meron pang pastor's birthday, meron pang pastor's appreciation month, lahat na lang para sa pastor. At ang mga pastor nakakatanggap ng maraming mga pagpapala dahil magaling siyang pastor. Pero alam mo kung magaling kang pastor sa North Korea, kung magaling kang pastor sa North Korea, ganun ka, magaling ka pala, o sige, subukan natin, patay. Kung magaling kang pastor sa China, magaling ka pala eh, patay. Magaling kang pastor sa Saudi, patay. Imagine that. Ha? Dito mapalad tayo. Ito, kung ikaw magpastor at magaling kang pastor, Sam, ayaw niya, ayaw magpastor. Ha? Nakayuko eh. Alam, pag sinabing magpastor, matuwa ka. Ha? Kasi yung hiya magpastor, ba't ka nahiya magpastor? Pastor lang? Ha? Pero mo yan, ikaw ay ambassador ng Diyos? Oh. Okay ka magpastor? Ayaw ko magpastor. Oh. Okay ka magpastor, tapos magaling talaga kayo. Mag-aral kayo ng Bible, pag-aralan nyo mabuti paano ipangaral yan, mag-pray kayo, mag-prayer and fasting, hingin nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Lord, gamitin nyo po ako sa isang malayang bansa na kagaya nito. Pagbungahin ka ng Diyos, i-bless ka ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang nangangaral sa Ebanghelyo ay papakainin ng Ebanghelyo. Meron mo yan? May gutom ba sa paglilingkod sa Diyos? Wala. Oh. At ang kapalit pa nito, dahil malayang bansa tayo, marami tayong blessing. Di ba? Pwede kang magkaroon ng attendance sa ganito. Iba nga, air condition ang building. Ang lalamig. Ang gaganda ng mga simbahan. Kasi malaya tayong gawin yan. O magpatayo ka ng building sa North Korea. Lagyan mo, Dasmariñas Bible Baptist Church. Doon sa North Korea. Baka tinatayo pa lang, binubuldoser na kagad eh. Magpatayo ka sa China. Sa China, patatapusin. Tapos sa kawawa sa akin. Oh. Sa Arab countries, itatayo mo, yun, pasasabugin naman nila. But we have the freedom. Ito ang katotohanan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang kalayaan ng Ebanghelyo sa Israel. Ito lagi ko sinasabi, minsan ang mga pastor, pag mayaman na, mayamang pastor, mayaman, magaling, maraming pera, para madatong, gano'n. Ano sasabihin nila? Ay, Jewish mission, di kami niniwala, kami na-bless na kami. Mga kapatid, this is more than money. This is about the freedom of the gospel. And praise the Lord for the churches na nakita natin. May malalaking simbahan ba doon? Ha? Mga simbahan na nagsisikap na mahalin ng mga Hudyo. And God is blessing our country. Amen? That's why we stand with Israel, sapagat it matters to our freedom. Pag nasira ang Israel ngayon,
Amerika, Pilipinas, susunod. That's reality. Lahat ng bansa na walang pag-ibig sa Israel, walang kalayaan. At lahat ng bansa na may pag-ibig sa Israel, niregaluhan ng Diyos ng kalayaan. Hindi sa gobyerno manggagaling ang kalayaan natin. Ang kalayaan, regalo ng Diyos yan. Regalo ng Diyos. Wala sa iboboto natin yung kapitan, mayor, congressman, senador, presidente. Ang Diyos ang nagbibigay ng kalayaan. And we can never separate freedom from love of Israel. Tumayo po tayong lahat at tayo po manalangin.